tungkol sa mga ibatan. Sila yung mga indigenous people na makikita sa Batanes. At we all know, ang Batanes ay sa pinakadulong bahagi ng bansa. Sila yung pinaka-agrabyado, kumbaga, pinaka-agrabyado is based sa mga bagyo, kasi lagi silang sinisira ng bagyo. Ngayon, ang mga ibatan, ano ba yun na? Sorry. Ito na nga yung mga people of Batanes. Ang people of Batanes ay mga ibatan. Ito yung picture namin, nire-represent na yung mga elders ng mga ibatan. Makikita na yung salamat silang gano'n, panlaban nila yung sa init at saka sa ulan. Ang main livelihood ng mga ibatan ay farming at saka fishing. Kasi nga malapit sila sa dagat, kaya fishing yung main source of livelihood nila as well as farming kasi malawak ang lupa ng Batanes. Kasi hindi ganong populated yung Batanes kasi nga dinadalo sa lagi ng bagyo. Sa fishing naman, although sa kanila yung dagat dahil malawak na yung sinasakop nila yung malaking bahagi ng dagat sa Pilipinas, hindi nila inaabuso yung dagat nila. Parang kumbaga, tuwing January hanggang July, alam nilang very abundant yung fish na flying fish. Kumbaga, hindi nila yung inaabuso, hindi nila huli ng huli, especially mga baby fish. Kaya hindi ba ganyan sa Manila na yung dagat natin, wala na makukuha, puro basura. Sa Batanes, makikita nyo na maraming isda sa Batanes. Tapos, yung ibang cuisine namin, na iba't-iba sila mga katawagan. Kagaya ng bagus, anyuno, salted with small fish. Yung mga nakuhuli nilang fishes sa dagat, ginagawa nilang daing, kasi nga, maraming fish sa lahat. Bonnet, yung dry ng gabis ko, yun yung pang ginagamit sa paglalaing. Kasi very abundant ang gabis sa kanila. Latabe, yun yung raw fish, mixed with mint, ginger, and onion. Yun yung kilawin nila. Pero ang ginagamit nila mainly na fish ay flying fish kasi abundant nga sa kanila yun. Yung lungit, salted pork fry in its own garden. Ito, ginagamit nila ito pagkasagsagan ng bagyo. Pagka sunny day, siyempre hindi araw-araw binabagi doon, pagka sunny day, nagpe-prepare na sila ng lunis nila. Para pag tumating yung bagyo, nakapreserve na yung lunis nila, tumatagal ng month, tapos pagkabagyuhan na, meron silang makakain. Sinabulit, sinyang gabi with ginger garlic on and salt. Ube, yung ube nila marami kasing banana sa Batanes. Yung pinaka-heart ng banana, ginihiwa nila yun. Tapos minihig nila yun sa mga fish or ground pork or beef. Tapos ginagawa nilang bowl. It's either pwede siyang i-fry, pwede siyang may sabaw. Yung yellow rice nila, very abundant rin sa kanila yung ginger. Kaya nag-create sila ng yellow rice. Kaya yellow kasi nga dahil yung paluya, yung extract ng luya. Ito yung yellow rice. Niluto namin ito ngayon lang. Mainly, ang pinaka-ingredient niya is luya. Yun yung nagpapa-yellow. Pero yung i-represent namin po sa inyo, hindi sa ganun katingkad na yellow. Kasi pagka lalagyan namin sa ng maraming luya, aanghang na yung kanin. Kaya katamtaman lang yung color ng may kasama ng pork at chopped onion, saka salt, and lime. Ito ginagawa nila tuwing birthday, wedding. Yun yung parang special rice ng mga ibatan. Next, ito naman yung tawag nila sa kinilaw nila, latabel, dibang. Yung dibang, ang meaning ng dibang is flying fish. Kinikilaw nila ito, especially gumagawa nito yung mga fisherman. Kasi nga di ba mahilig sila uminom ng alak after nila makahuli. Yun na yung way nila para malinis yung stress nila. Kaya isa lang sa mga pulutan nila. Tapos, Belen, Chanputya, yan ang tawag nila sa dry gabi. Ang tawag natin sa Manila, sa ibang lugar ng Pilipinas, laing.
Pero sa kanila, yung nilagay nilang, ang nilalagay kasi natin mostly alamang, alam niyo ba yung alamang? Or sibe or hipon na dry na maliliit. Sa kanila, octopus. Kasi nga, wala problema sa kanila makahalip ng octopus doon kasi nga mayaman ang yamang dagat nila doon. Sabi ko nga, ang Yellow Light, ginagawa ng birthdays and other festive occasions na deserve for a special use. Yung iba, yan na nga. Yan sabi ko, yung iba, very abundant siya sa month ng January to July. Okay, next one. Yung gabi naman, try together guys. Way nilang para patuloyin yung mga gabing stem, minalat nila yun, tapos hinahang nila sa mga branches na kawayan para madali siyang patuloy. Yun lang po. Thank you sa QA. Ayun, nakakagutom.